Ito, isang malungkot na balita, no? Sa mga hindi nakakakilala, si Mima Alicia po ay isang loyalistang vlogger natin. Kasama natin sa pag-vlog, no? Sa pakikipaglaban dito sa mga may sayad, sa mga siraulo at mga may saltik na didilis. Dahil hindi na nila kaya, wala na talaga silang magagawa. So, gusto nilang patahimikin tayong mga vloggers. So, mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas. Up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vlogger katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Pro BBM vloggers patuloy na pinagbibintangan na kagagawan ng mga DDA supporters ang pagkasawi ni Alicia Lipata o kilala bilang si Mima Alicia. Trending at viral pa rin ngayon sa mundo ng social media ang pagkasawi ng pro BBM vloggers na si Alicia Lipata o kilala bilang si Mima Alicia. Kung matatandaan ay nakilala itong si Mima Alicia dahil sa kanyang walang respeto at bastos na atake sa pagbablog na ang tinitira ay ang mga DDA supporters na pati na rin ang VP Presidente na si Sara Duterte ay hindi rin nakaligtas sa kanyang matulis na bunganga at matalim na pananalita. Na Lenny Robredo or pink na rosas, isa lang yung napapasok sa isip ko eh. Good governance. Oo. Pero pag naririnig ko yung Sara Duterte, yung green, magnanakaw talaga eh. Wala na mo talaga Sara Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Ang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagtalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga. Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pok-pok. Kung sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo? Ngunit sa hindi inasahan ay dumating ang araw na matapos ang kanyang pag-iingay sa mundo ng social media ay biglang tumahimik ng paslangin ito nitong July 17, 2026 alas 3 ng umaga na matapos masawi si Mima Alicia ay mabilis na naglabas ng pahayag ang kapwa pro-BBM vloggers na nakabase sa ibang bansa na ayon pa sa kanyang inilabas na pahayag na tila ibinibintang sa mga DDA supporters ang ginawang krimen ng kanilang kapwa pro-BBM vloggers. Hello guys, nandito na naman tayo at eto isang malungkot na balita, no? Rip, nakikiramay tayo sa pamilya nitong si Mima Alicia. So siya po ay wala na. So siya ay binaril kagabi sa Caloocan. At sa tama ang ulo. So confirm po, patay na si Mima Alicia. Sa mga hindi nakakakilala, si Mima Alicia po ay isang loyalistang vlogger natin at kasama natin sa pag-vlog, no, sa pakikipaglaban dito sa mga may sayad, sa mga siraulo at mga may saltik na didilis, no. At eto nga, kung naaalala ninyo yung sinasabi sa namin dati ni Pebbles na meron ng mga banta talaga sa buhay kami. Ako, pero hindi ko nabanggit. Parang nabanggit ko yata si Mima Alicia na rin nun. Hindi ko lang matandaan, no?
Yeah, si Mima Alicia, sino pa ba mga kasama nun? Si Mike, si Nyolo yata kasama rin, tsaka si Mami Peng. So mag-ingat kayo dyan. So eto na nga, so tinututuhanan na nila, no? So yung binanggit natin na binabanta na ang mga buhay. So dahil hindi na nila kaya, wala na talaga silang magagawa, so gusto nilang patahimikin tayong mga vloggers, no? So mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas. Ako bilang nandirito sa ibang bansa, hindi pa rin talaga ako titigil, no? Ipaglalaban ko sapagkat hindi ako titigil at hindi ako natatakot dyan dahil unang-una kailangan tayo ng Pilipinas, kailangan nating ituwid ang mga pagkakamaling ito, itong mga impunity na ito, itong karahasan na ito, itong EJK na pinaggagawa nila. So hindi tayo papayag. So ngayon, wala pang police report, so malalaman ngayon sa investigation, no? Pero tingin ko mas lamang dito ang politika sapagkat may banta na talaga siya. May banta na sa kanyang mga buhay, may death threat na, pero syempre si Mima Alicia matapang din ito na ipinaglalaban ang katotohanan at syempre pinaglalaban ang ating Pangulo. So DILG Secretary Remulla, baka naman ito tingnan yung mabuti, silipin, galugarin, suyudin, sapagkat ito ay mga pangaharas. Ako po bilang meron ako mga personal din na kinaharap na mga panghaharas sa akin, so ito talagang kita nyo. Pangalawa na ito, ang una ay si amigo ng bayan. So pangalawa, itong si Mima Alicia. Bata pa naman ito, no? Babae, bata. Ganyang kawalang hiya ang mga didilis, no? So DILG Secretary John Wick Remulla, baka naman pakiimbestigahan na mabuti at pakitingnan ito. Okay? So yun lang po. So confirm po na si Mima Alicia ay wala na, ang ating ka-BBM. Sa pamilya po niya, kami po ay nakikiramay sa inyo, no? At sa mga kay Mima, kung nasan ka man ngayon, huwag kang mag-alala, itutuloy namin ang laban. Hindi rito magtatapos, hindi rito matutuldukan, at hindi tayo magpapadala sa takot. Ipaglalaban natin ang ating bayan, ang Pilipinas, laban sa mga didilis na ito na mga kriminal, walang ibang alam kundi ganyan, gumawa ng masama sa kanilang kapwa. Anyway, may karma naman yan, sigurado ako babalik sa kanila yan. Okay, babalik yan sa mga may pasimuno ng lahat yan, lalo kay Inday Sayad. Okay, so yun lang po. At sa mga bobong didilis na nyo, no, mga wala talaga kayong mga kwenta, wala kayong bayag, puro ganyan lang ang kaya nyo, diba? Sa kasalukuyan ay maraming anggulo ang tinitingnan ngayon sa nasabing krimen. Isa nga dito ang balitang unsihan o hatian na hindi patas ang bigayan ng talent fee ng grupo ng mga kapwa pro-BBM vloggers na kumalat ngayon sa social media. Pangalawa sa tinitingnan ngayon ay ang kumalat na video ni Mima Alicia na umiyak na nagkwento ukol sa ginawa na pananakit ng kanyang dating kasintahan na pati ang mga kapwa vloggers ay idinamay din. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers. Katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige.
Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mong inila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang gitilin yung buhay ko. Dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, diba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, diba? Sobrang natama na. Stress na ako. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!